we now go to Malacanang with our mobile journalist, Julie Baiza. Julie, ang tanong, kung meron daw ungkata na naman ng drama queen, sino ang hari ng aksyon? At sino naman ang prinsipe ng komedya? At may bago daw DENR Secretary. Ano ang sabi ni Auntie Claire? Julie? Yes, Lord, unahin muna natin yung pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Acting Secretary ng DENR kay Undersecretary Juan Miguel Cuna. Papalitan ni Cuna si dating DENR Secretary Rafael Lotilla na itinalaga naman bilang bagong ambassador ng Pilipinas sa Holy See. Nangyari nga yan sa gitna ng mga bali-balita na nagbitiw sa pwesto si Lotilla. Pero paglilinaw ni Castro, hindi daw siya tinanggal o hindi rin daw siya nagbitiw sa pwesto. Ang nais lang daw ni Lotilla mas magaang na trabaho at anya siguro magdadasal daw lalo't mauupo ngang ambassador ng Holy See. Wala rin daw impormasyon si Castro kung may kinalaman nga itong paglilipat kay Lotilla sa confirmation na bilang bahagi ng gabinete ng Pangulo. Kasi kung maaalala natin, 3 beses nang na-bypass ng Commission on Appointment si Lotilla pagkatapos ng hindi aksyonan yung kanyang nomination bago mag-adjourn yung Kongreso noong nakaraang taon. Samantala, sangayon naman daw ang palasyo kay Vice President Sara Duterte na sana ay nanatili na lang siya bilang mayor ng Davao City. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sa ganitong paraan may nahalal daw sana ang bansa na bise na tutulong sa Pangulo. Bumuelta rin ang palasyo doon sa sinabi ni VP Sara na nananatili na lamang na sinabi ni VP Sara na talagang hindi daw na marami na yung nag-cancel sa invitation sa kanya dahil natatakot na pag-initan ng administrasyon. Ang sabi niya, yung mismong ama daw ni Inday Sara, yung nagsabi na may pagkakataon na nagsisinungaling daw ang vice presidente. Nagpakita rin si Castro nung article kung saan nga sinabi daw yan ng dating Pangulo at may nakalagay nga at tinawag nga niya si VP Sara doon na drama queen. So ang sabi ni Yuse Claire kanina, talaga naman daw na nasa huli yung pagsisisi pagdating nga doon sa pagkakahalal dito kay VP Sara na sabi niya puro paninira daw at ang gagawin at sana daw ang nahalal yung aaksyon at hindi magbabakasyon. Lord Denise. Okay, tanong ka ba? Anong tawag dito? Julie, I wanted to ask, kasi tinanong si Yuse Claire kanina kung ano yung reaksyon ng Pangulo doon sa kaliwat kanan na nangyayari ngayon sa bansa natin. Of course, the confirmation of charges kay former President Duterte as well as yung mga protesta rin about accountability and transparency doon sa mga flood control projects. May sinabi ba ang Pangulo also at anong reaksyon niya? Actually, nabanggit nga rin kakabit nitong usapin ng ICC yung mga lumulutang na ulat na may mga drug-related killings na Denise dito daw sa bansa. Kaya ang sinabi ng pinanindigan or of course, giniit ng palasyo, yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kailanman hindi tayo magre-resort sa karahasan para nga daw sa laban kontra droga. At yung mga nagsasabi naman ng na may drug-related killings, pinayuhan nila na isumite daw yung mga ebidensya sa PNP, sa CIDG at saka sa NBI para makapagsimula sila ng investigasyon. Ang sabi ni Castro, hindi na raw kailangang utusan pa ng Pangulo yung mga nabanggit na law enforcement agencies para magsimula ng investigasyon dahil mandato naman daw nila yan at dapat nga ginagawa na sa ngayon. Doon naman sa flood control issue pa rin, iniintay pa rin yung ulat ng ICI, yung binabasang report ng Pangulo kung ano nga yung magiging kapalaran ng ICI, pero naninindigan nga sila na patuloy pa rin naman daw na kumikilos yung pamahalaan sa pagsugpo nitong anomalya sa flood control. At bagamat medyo talagang kapansin-pansin na tahimik kasi nabanggit nga rin kanina parang December pa yung huling pagre-report ni Pangulo tungkol nga doon sa progress noong investigation. Sorry, nakalimutan ko palang banggitin kanina ibalik ko lang doon sa usapin ng ICC kasi may sinabi si Yuse Claire or sinagot kay Attorney Nicholas Kaufman. Sinabi kasi ni Kaufman na kung iimbitahan nga daw siya ni Yuse Claire dito sa Pilipinas, magkokomento siya sa interim release ni former President Duterte. Ang sabi ni Yuse Claire, first of all, I am not inviting him. Tapos kung ano man daw, lahat naman daw ng tao, kahit mga dayuhan at kanilang pamilya, welcome dito sa Pilipinas. At kung pupunta daw si Kaufman dito sa Pilipinas, ititreat daw niya, bibilhan daw ni Yuse Claire ng balot, kwek-kwek, IUD at Adidas. Grabe naman.
Talagang bakit, parang street food. Bagoong. Tsaka Oo. bagoong pala. Parang mataas sa cholesterol yung mga i-offer. Kung merong extrajudicial, ito, death by hepatitis. Malamang. Niloloko nga namin saan kaya sila pupunta? Sa Ugbo? O dun sa Fusion Alley? Ay, oo. Yung si Kasi Yorme yan kasama niya dun. Kung imbitado. Yan yung mga sikat na kung pupunta siya. Kung pupunta. Yan yung mga sikat na kainan ng mga street food Oo, dito. matunog ngayon yan. Diretso na rin sa pagpag. Yung nabibenta ng pagpag, di ba? Para exotic talaga. O yan, matik Hindi ko lang sure kung merong bagoong doon. Kasi may papakainin din daw niya ng bagoong. Madali naman maghanap ng bago. Madali lang yan. Oo. Oo, baka may pag may mangga. Kahit ano pwede mo lagyan ng bagoong ulam na yon, di ba? Oo, kahit karton pwede yan eh. O, Julie, paulit-ulit, sino-sino pa ba yung mga hindi nakalusot sa CA, hindi pa nakukumpirma ng CA, na mga cabinet officials ulit? Actually, ilan pa silang acting. Si E.S. Recto, if I'm not mistaken, acting pa rin. Si Secretary Lotilla, actually, siya yung pinaka natanong namin last time. Kasi nga, 3 beses na. Dahil nga hindi ina-actionan, di bypass kasi yung nangyayari sa kanya. Hindi talagang yung actual na nababypass ng CA. Natapos nga yung Congress last year. So, ilan lang sila doon sa even Secretary Dave Gomez pala, acting pa rin. Ha? Ayaw nga, no? Acting pa rin siya. Pero kasi wala pang schedule na inilalabas or wala pa ulit schedule yung CA. So I think sa kanila kasi nakadepende yon at hindi naman dito sa mga secretary. Hanggang sa mga cabinet positions, may acting pa rin, ano? May drama queen. Oo. May Ano yung sa action, action king ba yun? inisip ko lang baka may ganun eh. Oo, di ba? Okay, pero Julie... Meron ding action, hindi bakasyon. Ay, oo nga. Nakakatawa ang declare mo, naglabas mo talaga. Oo nga, no, may baon, prepared si Yusek Claire. lagi siyang merong screenshot. Kasi kapag siya din naman yung tinatanong, hinihingi din niya yung direct quote na parang saan ba yan ang galing, saan ba yan nakuha, kung online ba yan, kung Oo. validated ba yung info. So, syempre para hindi siya ma-back to you, naglalabas din siya ng printed screenshot. AKA resibo. Okay, Nagre-resibo. Oo. Julie, okay, nasan ulit ang presidente ngayon? At ano ba yung activities niya this weekend? Meron ba siyang biyahe papuntang US ulit? Kasi alam ko, pupunta rito ang presidente ng South Korea, di ba, next week? Yes, yung South Korean president sa March 3, siya sasalubungin dito sa palasyo. Si Pangulong Bongbong Marcos may biyahe siya pa Estados Unidos pero second week, March 10, if I'm not mistaken, yung kanyang alis. Kasi magkakaiba sila ng alis with the media, no? Kasi commercial nga yung flight. Tapos, ang schedule today ay may meeting with PISAC, yung Private Advisory Council, para nga pag-usapan, una yung health sector at pag-uusapan din daw yung digitalization and binibigyan din nga daw ng Pangulo yung halaga ng pakikipag-ugnayan sa private sector. Oo. Tama ba, yung dadaluhan niya sa New York, sa UN, ay parang conference ng women's issues, tama ba, Julie? Yes, invitation and UN-related yung dadaluhan ng Pangulo sa second week of March. Yan ang Pangulo natin. Oo. Pwede namang representative. Siya mismo pupunta. Anyway, maraming salamat. Sa New York. Sa New York. Alam mo naman, ang ating update at nagpapasalamat kami sa ating Mojo sa Malacanang. Julie Baiza, Julie, happy weekend.